Can you reverse diabetes? O yan ang parating tanong ng ating mga pasyente. Ready na kayong sagutin to? Let's start! Good day again, guys. This is Dr. Ivan Godal, your internist and your endocrinologist. Here in this page and in this channel, we try to educate people regarding diabetes, thyroid, and other hormonal diseases. If you're new here, thank you for visiting. If you've been here before, marami pa rin salamat sa suporta. Okay, one of the most common and misunderstood questions regarding diabetes. Can it be reversed? Pwede ba itong ma-cure, doktor? Some doctors or people say yes. Some experts naman, no. Ano nga ba talaga yung sagot? So today, from an endocrinologist standpoint, the myths and facts with regards to reversing diabetes based on our guidelines. O recap ko ulit, ano yung diabetes? So diabetes, mataas ang sugar mo, maraming klaseng diabetes, type 1, type 2, gestational diabetes, and marami pang ibang klase. Pero most common tong tatlo. Now, with our topic, type 2 diabetes ang tinatanong natin. Pwede ba itong ma-reverse? Kasi most commonly, 90 to 95% of the patients or diabetic patients are type 2. So, anong nangyayari kapag ikaw ay may diabetes? First, your body becomes insulin resistant. Kahit na may insulin ka sa katawan, baliwala. Hindi pinapakailaman ng katawan mo. So, yung sugar, nagstay lang sa katawan. And number 2, kulang ka sa insulin. Yung pancreas mo, nasisira na or sobrang hirap na siya para mag-produce ng nararapat na insulin sa katawan. Itong insulin po kasi ito yung hormone na nagpapasok ng sugar sa ating iba't ibang parte ng katawan. So kung kulang siya or hindi gumagana or resistant, hindi maipasok yung sugar sa inyong brain, sa inyong muscle, sa inyong heart. Kung hindi, naiiwan lang siya sa bloodstream, sa dugo. Kaya po siya nagiging mataas. And kapag matagal na mataas ang inyong blood sugar, ayun, nagkakaroon na ng komplikasyon. Most common cause of blindness, diabetes. One of the most common cause of heart attack and stroke is diabetes. One of the most common cause of dialysis is diabetes. And one of the most common cause of amputation is diabetes. Ito yung parati naming sinasabi. Ito yung dapat mong iniiwasan sa mga taong diabetic, and you can always prevent this via controlling your blood sugar. So, key term muna, ano yung kailangan nyo pong malaman? The word is remission. Ulitin ko, remission, not cure. According to the ADA and AACA, ito yung mga usually sinusunod po nating guidelines, ito yung dapat nyong sinasabi sa inyong sarili or sa aming mas doctors, sa aming mga pasyente. Kasi remission means your blood sugar returns to normal levels. And these normal levels without the need of medications for at least, sabihin natin, 3 months. So kapag 3 months kang walang gamot, maganda yung blood sugar mo, in short, nandun ka sa remission. Ang diabetes mo is in remission. So, anong blood sugar levels dapat? As long as yung blood sugars mo or yung HbA1c nyo po is 6.5 and below, without any medications, we can confidently say that your diabetes might be in remission. Now guys, this is a very important distinction. The diabetes is not completely gone, but it is well controlled. But remember, andun pa rin yung chance na bumalik siya. Just like high blood, just like cholesterol problems or weight problems, ito ay pwedeng bumalik kapag napapabayaan mo ang iyong sarili. So the question, how a diabetic patient can be into a remission? Based from the guidelines, there are 3 pathways na pwede mo maabot ng mga to. First is weight loss. Kapag nag-lose ka ng 5 to 15% of your weight, mas mataas, mas maganda pa, pwede mong ma-reverse yung metabolic parameters mo. Be it the high blood, be it the cholesterol, or the diabetes nga, gaganda eventually yung mga parameters nito, yung mga blood levels niya, and for that, yung blood sugar mo gaganda. And to the point, kung minsan, mawawalan ka ng gamot. And this weight loss happens because yung insulin resistance mo mas humihina. You reduce fat in the liver, fat in the pancreas, allowing the insulin to work better again. Number 2 is lifestyle changes, maayos na nutrition, regular exercise, stress reduction, and of course, yung sleep. Itong mga to, sama-sama sila, pinai-improve nila yung, again, metabolic parameters mo. And take note, physical activity alone can improve your insulin sensitivity. So, ibig sabihin, mas mag-exercise ka lang regularly kahit na hindi ka ganun kalaking pumayat. And number 3, medical or surgical interventions. Sometimes, some patients achieve remission via yung gamot nga, yung uso ngayon, yung GLP-1 or yung dual incretin agonist para again, mag-weight loss sila and again, mag-improve yung metabolic parameters sila. Or metabolic surgery, ito nga yung bariatric surgery, para again, magkakaroon ka ng weight loss again, to improve your metabolic parameters. And again, mas mag-i-improve din yung blood sugar mo. So, Doc, sino yung mga taong mas may chance na maging in remission yung kanilang diabetes?
Unang-una yung mga bata pa po nating pasyente, mga 30s and below, kasi kahit papano maganda pa yung pancreatic function niya. Pwede pa nating pagandahin, pwede pa siya mag-produce ng mas magandang insulin. And in connection with that, yung mga diabetic na sabihin natin 5 years or less, kumbaga mga recently diagnosed lang. Kasi nga, andun ulit yung function, pwede pa nating pagandahin pa. Kasi pag mga later stages ng mga diabetes nila, sabihin natin more than 10 years na po, kuminsan sira na po yung pancreas nila. Mas mahirap siyang ibalik sa normal, mas mahirap maging remission yung inyong diabetes. And isa sa mga patient, yung malaki yung nilus nilang timbang. Pag galing sila sa sobrang laki, at napaganda ka agad nila yung weight nila, or hindi naman ganun kalakihan, pero na-maintain nila yung lifestyle nila with exercise, itong mga to, mataas din yung mga chances na maging in remission yung diabetics nila. So, Doc, more than 10 years na ako, ibig sabihin, mahirapan na akong i-remission yung diabetes ko? In general, guys, yes po. But it doesn't mean na hindi ka na mag-aayos ng weight mo, hindi ka na mag-aayos ng cholesterol mo, hindi ka na mag-aayos ng blood sugars mo and blood pressures mo. Kasi pag inayos mo pa rin to, mas mababawasan yung gamot. Guys, remember, diabetes is a long-standing chronic disease. Pangmatagalan po to. So, ibig sabihin, dapat yung ginagawa rin natin pangmatagalan. Hindi lang for 3 months or 6 months lang, ipapabayaan mo na yung sarili mo. Katulad nga dun sa dati kong video, the older you are, the worse is your diabetes is going to be. So, kailangan talaga tayong mag-double time para mas maging in remission siya. So, Doc, forever yung diabetes? The answer is yes. Kahit na in remission po kayo, andun pa rin yung chance na bumalik siya. Katulad nga sabi ko kanina, kapag napabayaan mo yung lifestyle mo, nag-i-increase ka ulit ng weight, nagiging pangit ulit yung nutrition habits mo, pwede pong bumalik ito. That is why sa mga patients natin, sinasabi ko, dapat may regular check-ups ka. Maganda yung pakiramdam mo o hindi. Maganda yung blood sugar mo o hindi. Via the monitoring of your blood sugar levels over time, mas natitignan mo, tumataas ba yung trend niya kahit na normal, kailangan ko bang mag-double time sa pagkain ko, or kailangan ko pang mas mag-exercise. So, Doc, bakit ko nga ulit pinapaganda yung blood sugars ko? Guys, remember, the real goal is to control and prevent complications. Katulad nga po, ang sabi ko kanina, most common cause of blindness, dialysis, stroke, or heart attack, even napuputulan na pa, is diabetes. The reason why you control your blood sugars is to decrease the chances of having these complications. Para wala kang complication, maayos ang buhay mo, maganda ang quality of life mo. And the good news, itong mga bagong gamot natin, very effective siya. Kaya niyang pagandahin yung blood sugars mo. Siyempre, kailangan rin namin ng tulong galing sa inyo po. Diet, exercise. O again, hindi ko lang sinabing diet, hindi lang sinabing exercise. Kailangan magkasama po ito. And of course, with regular check-ups sa inyong doktor. So, if you have type 2 diabetes, guys, don't lose hope. Again, nakokontrol naman po siya. It can be treated and be in remission with proper guidance, lifestyle, gamot, or even surgery, and of course, regular checkups. Mas maayos natin tong blood sugar mo para ma-prevent yung complications. So, to answer the question, can diabetes be cured, doctor? Again, the keyword is not cure, but yes, it can be in remission. Makokontrol mo yung blood sugars mo without medications. Hopefully lang, you as a person, medyo mas maging aggressive ka in your lifestyle modifications. O ayun, if you have questions and concerns, guys, please comment nyo lang po sa baba. And if you think you find this video helpful, please like, share, and subscribe para mas marami tayong matulungan. And I think that's it. This has been Dr. Ivan Codal, your internist and your endocrinologist, signing out.